O magandang gabi mga kababayan, nandito na po tayo sa Butuan. Ayan, kaunting kembot na lamang po mga kababayan at mararating na po natin ang Sogod, Southern Leyte. Ito nga pala ayan ang terminal ng Butuan City mga kababayan. At magbibigay lang po ako ng maikling komento, reaksyon dito sa mga usap-usapan ngayon sa social media at ipinapakalat ng ating mga kaibigan na meron silang natanggap na impormasyon na meron pong modus na ginagawa ngayon ang kalaban ng PDP Laban mga kababayan. Talagang pilit po nilang sinisira ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Itong mga gumagawa po ng modus nag-aalok di umano mga kababayan ng magiging full watcher para kay Pastor Apollo Kibuloy kapalit sa halagang 2,000 piso. At meron pang isa, humihingi po ng kung na ako nakakamali 15 milyones mga kababayan para madagdagan di umano ang boto ng butihing pastor. Lahat ng yan mga kababayan modus lamang po. Modus na sila lamang po ang makikinabang. At higit sa lahat, paninira po lamang ito mga kababayan kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa 10 senatorial candidate ng PDP Laban, nagtataka ako bakit tanging si Pastor Apollo Kibuloy lang ang sinisiraan nila. Ano ba ang ikinatatakot nila? Ano bang ikinaiinggit nila? Bakit si Pastor Kibuloy o ang pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy ang sinisira nila? Naiinggit ba sila? O natatakot sila sa isa sa mga panukalang batas ni Pastor Kibuloy na maibalik itong gurguran o itong bitay sa mga korap na politiko at sa mga gumagawa po ng heinous crime. Yan siguro ang ikinatatakot nila. Kaya ayaw nilang manalo si Pastor Apollo Kibuloy. Pero sorry kayo, napakalakas ni Pastor Apollo Kibuloy. At ako, para sa akin lang, malakas si Pastor Apollo Kibuloy, kaya mananalo yung tao na yan para sa akin. Dahil sa mga ginagawa naming survey, laging nangunguna si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi nawawala ang pangalan niya na isa sa mga iboboto ng ating mga kababayan. Kaya wala kayong magagawa at harapin ninyo ang magiging kaso ninyo. Kayong mga kawatan, kayong mga kurap kayo, kung sakasakali man na manalo at maupo na si Pastor Kibuloy bilang senador. Pagkatapos nitong halalan, humanda kayong lahat. O ayan mga kababayan, ganun lang po kaikli ang aking reaksyon doon sa mga modus na ginagawa nitong mga hinayupak na ito. Tabayanan nyo po ang aming pagdating sa Sogod, Southern Leyte. At doon masasaksihan po ninyo kung gaano po karami ang dadalo sa rally ng PDP Laban at ipapahiya natin kung mga kumakalaban o gusto magpabagsak sa PDP Laban. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Panoorin po natin ang video ni Sir MJ Mundihar. Mga kababayan, may namonitor po kami ng mga modus ng mga sindikato at ng mga masasamang loob para po pigilan ang panalo ng Duterte Senate slate. Meron daw mga umiikot dyan sa Quezon City na nag-aalok ng 2,000 pesos para maging poll watcher ni Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa balota. Meron ding mga lumalapit at nagsusumbong na may mga masasamang loob daw na nag-aalok, humihingi ng 15 million pesos. Mga kontraktor daw ito, 15 million pesos para makalapit kay Pastor at makahingi ng 1 milyong boto para sa kanyang party list. Mga kababayan, desperado na po ang mga kalaban para pigilan ang panalo ng Duterte Senate slate. Ang mga ganitong hakbang po ay hindi totoo at masidhi pong kinukundina ng campaign team ni Pastor Apollo C. Kibuloy ang mga ganitong uri ng pandarambong at panloloko.
I-report po ninyo sa available social media avenues ng SMNI at sa campaign team ni Pastor Apollo C. Kibuloy o di kaya sa campaign hotlines at sa lahat po ng mga sumbungan ng Duterte Senate Slate at ng PDP Laban para masampulan po natin yung mga desperado na mga walang magawa sa buhay at mga insecure na mga kalaban sa politika na hindi kayang pigilan ang pataas na ratings ng mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.